para natawag natin share giver na sila. Yes. No? Kaya yan, si Ninja GC, marami sila, mga taga Garcia, BC, Donald yan. Iba na, picture na rin. So malaking ano yan, hindi natin malalaman ang maging future ng bawat sa inyo. No? Yes. In the future din natin alam kung kayo ngayon, young people pala kayo, nag-aaral, pero in the future makikita nyo ang biyaya ng Panginoon sa inyong mga buhay. Amen? So, natawag pa ako ng isang babae naman. Okay, tawagin ko si Kulit. Si Kulit, kasi may kapatid naman sa Kulit niya. Si Kulit, tawagin natin. Ano ba pangalan mo nga? Hindi ko alam eh. Josie. Dito na. Huwag ka na dyan. Okay, so nasave ako ay April 25, 2014. Kasi, so naggago man ako sa simbahan, iba ko masunday, no antanan sunday, so ako man nabulig ako sa simbahan, especially si pastor, kasi ay dahil man sa simbahan na naturan ako kung about sa mga attitude ko, paalim man kung basta makaroon kasi masalamat yun ako sa Bible Club, nagkasamat man ako na may makarang kasi ay syempre kung hindi mo madaga yung mga classmates sa simbahan ay pwede mo magmadaga sa Bible Club para santa man bagay masing para kakilala na sa Okay, sana kayong tumayo sa harap. Lalo kayong mga young people. Kaya hindi tayo makakaano sa mga compete sa mga ibang school kasi mahihain tayo. Ang buhay natin dapat hindi mahiya, kailangan maging walang hiya tayo pagdating sa Panginoon, di ba? Kaya tayo tumatayo rito dahil we want to tell them about the Lord Jesus Christ, di ba? Hindi tayo maging mahiya. Dapat walang hiya tayo, di ba? Kasi kung mahihain kayo rito, ay mas lalo kayo mahihain sa inyong school. Hindi ba pwedeng mahihain kayo sa inyong school, tapos dito ay walang hiya. Hindi dapat pareho yan kasi tinitrain tayo. Yes. No? Para ma-expose kayo sa realidad ng buhay na ganito dapat. Para gusto ko sa in the future na magkaroon ako ng natawag na ibang sa buhay, kailangan maging matapang ako sa anumang problema na dumarating. Amen? So tatawag ako na isang sa mga tumayo kanina ng mga dito na save at lagi na sila umaatin dito, so tawagin ko sila kung ano naman ang kailangan masasabi. Hindi lamang yung mga matagal na mayang people, kundi sa mga bagong kumilala sa Panginoon. Kung ano ang kanilang impression sa Bible Club, ano ang kanilang natutunan, at kailan sila naligtas, at sino ang kanilang tinanggap sa kanilang buhay. Okay? Okay ba yan? Amen. Amen? Ang tawag rin pa natin, makita natin kung naintindihan nila yung kanilang pag-attend dito. Kasi po, ako po kasi, pag hindi ko naintindihan at ano naman ang pupuntahan ko, ay dapat maging honest ako sa sarili ko, hindi na ako pupunta kasi wala akong naintindihan. Pero kung naintindihan ka at marami ka natutunan, dapat bigyan mo yan ng kahalagan. Amen? Ba? Okay, tawagin ko yung katabi ni si Sir. Sir Andy. Si Randy. Hi, good evening. Evening. I actually saved last October 1. And yung nag-introduce sa akin dito is si Jay. And then, what's something interesting here is that aside from meeting people with this kind of so kasi before hindi ako actually that religious, to be honest. So in here I realized that when you put God in the center of your life, I guess you will be successful in the future kasi nga the teaching of God is the word of God is very powerful. So ayun lang po ang aking ma-share ngayon kasi I'm on the process of redeeming myself with the Lord. Amen. Amen. Tawag dito, sa liksikin, may gusto kang tingnan ang bagay na ano yung iyong napakinggan at parinig. Ganun din po tayo mga kapatid because we are so religious in our religion
Ba't iba pa kung tayo po natagpuan ng Panginoon at nabuksan ang ating pangunawa at na-realize natin ang kaibahan, no, na meron ka ng kaligtasan sa iyong buhay. Amen? Sana po ganun ang ating motibo at objective ng buhay. No? Kasi magiging useless ang lahat ng bagay, mga kapatid, na hindi tayo sigurado sa ating kaligtasan. So we have to be sure that we are saved. Amen? Amen ba? Amen. Okay, so ngayon, ang gagawin po natin, bibigay ko na po kay Pastor ang at silang speaker na bahala. Siya sa ating, pakilala sa ating mga guests na mga Pastor. Okay, so magandang gabi sa ating lahat at salamat sa pagkakataon muli. Nakapunta po ako dito na last Tuesday. Hindi po ako nakadalo because yung katawan ko ay hindi ko makaya. Nagkaroon po ako ng sakit na chikungunya. Yun nga, sabi ko palagi na every time na mayroon tayong gathering like this, it's only by the grace of God, it's only a great opportunities. Amen. So ano man yung gagawin natin para po sa Panginoon, yan po ay biyaya lang ng Diyos. Amen. Ako po ay masaya, I'm so glad because I heard 3 testimonies. Amen. No, at saka truly nga, the word of God will not return void. Amen. And our labor in the Lord is not in vain. So yun nga kay Sir Andy. Sir Andy ay nakadalo na yan 2 times doon sa church. At kanina po ay sabi niya dito na siya po ay nakatanggap kay Jesus. So Amen. kaya, nung napakinggan namin yan, personally ako, kahit sino siguro sa atin, masaya tayo. Amen? Praise the Lord. And Amen. can you imagine, kung si Sir Andy ay guwapo na klaseng tao. Pero kung hindi siya saved, pupunta pala sa impyerno. Pero ngayon, saved na siya. O, di ba? So, Amen. kaya Jay, patuloy pa ha, na mag-invite kayo ha. Okay, so ngayon pong gabi ay napakapalad po tayo ngayon. Dahil sa gabing ito, ang Panginoon po ay nagpadala sa atin ng mensahero ulit, no? Ito pong mensahero po natin, siya po ay taga-Kalibo, Aklan din. Amen. Taga-Aklanon din siya. Tagalog na siya. Pero siya po ngayon ay doon nagpapastor sa San Pedro, Laguna. Kasi yung kapugian niya ay karapat-dapat daw doon eh. So, itong ating pong speaker ay nilulook up ko po ito siya dahil siya po yung mga unang mga Kristiyano sa Aklan na tumugon po sa kanawagan ng Panginoon to become a pastor. Yung kanya pong mga kapatid nito ay mga professional na dito po sa Aklan, no? Meron sa kapatid na doktor dyan sa Provincial Hospital. Sa Provincial Hospital at saka marami pa. So siguro isi-share niya yan. So ngayon pong gabi, ibigay po natin yung oras at pagkakataon. May I request to please all stand up as we welcome Pastor Bomi Garcia to give to us the Word of God. Amen. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you, Brother Nevin. And salamat po sa lahat. Pwede na po kayo makaupo. Thank you very much. Nakalimutan ko, sa banggit niya pa ni Pastor, meron pa lang may bus sa atin ngayon. Nag-fellowship kami kanina sa Makato. Nakalimutan ko dahil lalong nakalimutan ko nung kumain ako ng alimango. Kasi doon sa San Pedro, hindi ako bumibili ng alimango. Una, mahal. Pangalawa, hindi mo sigurado kung malinis yun. Kaya sigurado kasi sa Aklan, malinis yan. Sarap ng aming kain kanina. Nakalimutan ko may Bible study pala. Kaya, yung aking postation, hindi ko na-ready. Hindi na-ready. Huwag ka na tumawa. Bumahulog eh. Ay, master na. Ilan taon na ba ako? Ilan taon na? 61. Nila, no? By the way, 41? 40. by the way, meron tayong konting parang surprise, no? Sino ang naka-memorize yan? John 3:16, bigla kayong tatayo at on the spot, memorize yun John 3:16. Sino? Magkano, Pastor?
100. Surprise eh. Surprise ba? 100. Pangbaon. Pangbaon. John 3:16. Pangbaon niya, pangbaon. Tagalog or English or Anglanon. Ano? Yan ang minaya. Sige. Ayan. Sige. Oh, ito lang. Ang pangalan niya? Jay yan, sige yan. 60 ko yan, hindi ba? Hindi, joke lang. John 3:16. John 3:16, for God so loved the world that he Wow. gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Ayan, dahil walang mali yung kanyang pagmimo. 100 pesos. Wow. Baon. Wow, may baon na. May baon na. Ayan ba? Sige ba? Kasunod. Ay, kasunod eh. Ay, ito na ba? Baka malugi. Sir. Sir, pastor, yung dalawang pastor dito. 17 years old ako, tumanggap ako sa Panginoon, 1979. Dito rin sa Kalibo, dyan sa Gumbursa. At by the way, si Pastor Joyce, bunga ko rin sa faith yan after graduation from Bible School in Cebu City. Sa pa-istorya, no? Nagturo ako sa mga bata. Si Pastor Joyce ay isa pinakamalaki na bata doon yung panahon yun. 1984. 1984. And then po rin, 40 years ago. 40 years ago, tumanggap sa Panginoon, naging pastor na pala. Man, Pastor Chagan, mga late na nga ito, mga bata pa ito, mga pastor. Anyway, 1979, tinanggap ko ang Panginoon. Sa tatlo kanina may testimony. At nakakatuwa, may isang October lang, di ba? October 1. Pero October lang, kaagad-agad niya na-absorb yung Amen. Word of God. Word of God. Samantalang, ang dami natin na Bible study, na pag tinanong mo, Ay, hindi na naman save. past learner si Sir eh. Past learner. Baga past learner siguro, pero talaga, baka totoo ang kanyang, genuine ang kanyang salvation, di ba? Oh. Anyway, lumanggap ako sa Panginoon, binigay ko agad ang buhay ko sa Panginoon dahil Yeah. narinig ko kasi kahalagahan ng kaluluwa ng tao. Binigay ko agad ang buhay ko sa Panginoon dahil narinig ko sa pastor, dapat ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, di ba tinanggap mo na siya. Nagpagamit na agad ako sa Panginoon, na-save ka agad yung aking classmate sa Aklan College, fourth year high school or third year high school. Tinanggap niya agad ang Panginoon. Dinisciple mo na agad sa Sir Rebel. Siya ngayon nasa London, asawa niya ay nurse. Wow. Siya naging diakono, naging driver ng church na Aklan Baptist Church. So, 79, mga ganun. Hanggang ako yung nag-aral na sa Cebu City. At after ng pag-aaral ko, bumalik ako sa Aklan para mag-serve dito. Pagkatapos naman, napunta ko sa Malay Aklan, nag-pastor doon sa Malay Gospel Church. Ang Boracay noon ay hindi ko pinupuntahan, hindi masyado ko ano sa hyper ako, Brother Neville. No? Ibig sabihin, ayaw kong lumapit doon sa Boracay. Bakit? Yung, alam mo naman, no? Dahil nasa isip ko noon, makasalanan. Pag pumunta ka doon, makasalanan ka. Kung nakarating naman ako, kung later, may nilibing kami na tita ba, ng mga isa. No? So tapos, nag-aral pa ako sa Bible School dahil nakita ko parang kulang pa ako. Gusto ko mag-minister kasi sa mga tao para mas marami pa akong matulungan. Nag-aral ako sa Bible School, International Baptist Theological College sa Manila. May Dr. Tika yung Mandaluyong, no? Hindi sa ano, Di sa loob. hindi sa loob, sa labas. No? So, after that, ayaw ko talaga magpastor. Later, nag-work ako sa mga churches. Siguro mga lahat mga 7 churches, parang biblical, no? 7 churches. At later, naging pastor ako sa San Pedro Isla. Diyan sa Panawangan. Kasi ayaw ko magpastor. Bakit? Masyado ako mahihain sa heaven, no? Ayaw ko humarap sa mga tao. Para ako natutunaw, no? Nung high school ako dyan sa Aklan College, kinukurot na ako ng tiso pag dapat pumunta sa harapan, Sobra akong mahihain. Ngayon, sabi ng aking kapatid, after na ako nag-graduate sa Bible School, nakapag-preach na ako, nagulat sila, ba? Hindi ito ako bikibo noon, hindi nga ito nakikipag-usap Ngayon, preacher na. Ganon mag-transform ang Panginoon. So, ating pag-aaralan dito, si Sakeo, no? Hindi naman dahil sa maliit si Sakeo, yun ang kinuha ko na lesson.
May tanong ako sa mga kabataan, siya yata na pagtanungan ko, no? Sabi ko, mga lesson na ituro rin dito, baka kasi ituro na rin, or okay naman, dublihin nyo, no? Ulitin. Eh, tinanong ko siya kung na ituro na ba patungkol kay Zacchaeus, parang istorya ba ito, parang narrative na kwento ng isang tao, no? Nakatulad din natin, at dito yun makikita sa Luke chapter 19, no? Sa Luke chapter 19 hanggang verse, ano na yan? Verse 10. So lahat ba kayo may Bible? Kung wala naman po kayong Bible lahat, May cellphone lang. may cellphone naman kayo, pwede nyo naman gamitin yung cellphone nyo. Luke 19, verse 1 to 10, no? At halu-haluin na natin yung pag-aaralan dito, no? So, ako na lang ang magbasa, tingnan nyo lang, at panoorin nyo lang yung, ibig sabihin, tingnan nyo lang yung mga verses, at makikita nyo at i-absorb natin yung Word of God, no? Ito sabi, and Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Verse 3, and he saw Jesus, who he was, and could not for the press. Meron na pa ng press o ng panahon, because he was little of stature. And he ran before and climbed into a sycamore tree to see him. Speaking of Jesus. For he was to pass by that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw and said unto him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Verse 6, and he made haste and came down and received him joyfully. Take note, ha? He made haste and came down and received him, Jesus Christ, joyfully. Katulad sa ginawa nyo, tinanggap niyo si Jesus, di ba? Sa puso nyo, no? And when they saw it, meron namang kumukontra, di ba? They all murmured, saying that he was gone to be with the guest, with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Verse 9, and Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for as much as he also is a son of Abraham. Verse 10, for the Son of Man, Jesus Christ, is come to seek and to save that which was lost. Kaya muna yung mandali manalangin. Lord, thank you for this privilege. Salamat po, Panginoon, na may na-open up na Bible study or club dito po sa area ito, Panginoon. Salamat po sa mga taong ginamit mo, dahil napakahalaga po na makapakinig po ang mga tao ng iyong salita. Enlighten us, Lord. Give us wisdom. Dear Holy Spirit, work in the hearts of your people, in the hearts of these young people, that they will understand the message of salvation and the gospel. In Jesus' name, Amen. Okay po, no? So ating binasa ay isang istorya, isang totoo real life story ito. By the way, anong pangalan niya? Siyempre, pangalan niya si Zacchaeus, di ba? At mayroong lugar siyang, si Jesus Christ pumasok or pumunta sa lugar ng Jericho. Itong Jericho is a particular place. By the way, historical place to. Dito yung nagkaroon ng tinatawag na labanan si Joshua noon, no, di ba? Na giniba yung walls of Jericho. Okay, so mahabang istoryan. Ano lang, binigyan ko lang kayo na idea, no? So sa verse 2, mayroong tao ng pangalan niya ay Zacchaeus. Okay, Zacchaeus. At ang sabi ng Bible, which was chief among the publicans, and he was rich. So ang kanyang description ni Zacchaeus ay isang taong mataas sa katungkulan. No? Parang si Sir Melvin, may katungkulan dito, no? Chief of publicans, ibig sabihin nun, chief siya. Kaya ang publicans, mga tax collectors,
collect ng mga buwis, di ba? Alam niyo naman yun, di ba? So, sinabi nating BIR, palagi na sa isip ng tao, ano? Pera. Pera. Korupsyon, di ba? Isa sa mga department ng government na mayroong minsan ay nababalitaan sa korupsyon, eh kahit noon mayroon eh. Ito, di ba? Pag sinabi mong publican, corrupt. Siyempre, pera kasi pinag-usapan eh. Madalas ang pera, tukso yan eh. Di ba? Pagka ang pera na involved, mahirap labanan ang tukso sa pera. Money talk. Okay? So ito si Zaccheo dahil sa kanyang kasakiman sa pera, dahil siyempre naman wala naman siyang Kristo sa puso eh. Hello? Pag wala kang Kristo sa puso, ang iniisip mo palagi, ano? Sarili mo. Ang iniisip mo palagi, paano ka makakamkam ng salapi? Paano ka kumita? Paano ka yumaman? Paano ka sumikat? Paano ka... Di ba, ganon? Ngayon, ay maganda kay Zaccheo kasi karamihan sa mayaman, mahirap mo kasapin. Pag patungkol sa Bible, pag ang tao may posisyon, mahirap mo lapitan. Buti na dito nakapasok eh. Di ba? Buti na may Bible study, mahirap yata. Isa lang ito sa mga lugar na may Bible study sa loob ng Kapitolyo. Isipin mo sa buong Pilipinas, ilan ang probinsya dito, ilan ang Kapitol, ilan ang may Bible study. So blessing ito. Dahil ang Bible, ang Word of God, eh, para kang may ginto eh. Wala kang ginto sa bahay mo. Pag may Bible ko, may ginto ka na eh. May silver ka na. So, nandito na lahat. Mayroon ka ng tinatawag na manual for life. Dito si Solomon, di ba? Yung pinakamatalinong tao, di ba? Kaya, alam niyo, mga kabataan, i-grab niyo yung opportunity na mag-aral ng Bible. Amen. Dahil blessing ko. Man. Ako ay 40 years na in the ministry. Ibig sabihin, 40 years na ako nagtuturo ng Bible. Hindi ako nagsasawa sa kasarapan, sa katamisan ng Word of God. Amen. Ilang conferences na nagdaduhan namin. So, sa kanila lang eh. 3 yan every year, di ba? Iba pa yung mga activity nyo, no? 2 ang ginadaluhan ko, Bible Mode Conference. Ang mga speaker doon, mga matitinting, mga tagapagsalita ng Diyos. Isipin mo yun, na palagi ka nakakapanig na gano'n, pero hindi kami nagsasawa. Amen. Di ba? Eh, bukod pa sa church, linggo-linggo na sa church ka, araw-araw nakikinig ako almost ng Word of God. May mga vlog, may mga preaching, may mga may mga music pa. Hindi ako nagsasawa. Bakit? Dito ako ito. Yeah. Right. Amen? Okay. So si Zaccheo, ang maganda sa kanya ito, di ba, mayaman siya, hepe siya, mataas ang katungkulan niya. Satisfied na dapat siya, walang dapat siyang hahanapin pa eh. May kulang. There is something na mayroong emptiness. Kasi ang sabi ni John, ang sabi ni Isaac Newton, na scientist, mayroong empty space sa katauhan ng tao, sa kanyang soul, sa spirit, sa ating pagpagiging tao, mayroong emptiness na only God can fill. Si Newton kasi Christian yun. Diba? So, ibig sabihin, kahit gaano ka pala katalino, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka taas ang posisyon mo, gaano kayaman, mayroon palang kulang. And that is Jesus Christ. Amen. Salvation. Diba, no? Okay, tingnan natin. And he ran before, pala, sa verse 4, and he sought to see Jesus. Diba? Alam nyo, sino bang unang naghanap? Si Zaccheo o si Jesus? Sino bang unang naghanap sa tao? Diyos o tao naghanap sa, yung unang naghanap sa atin? Diyos. Di ba Diyos? Bumaba si Jesus Christ. Sabi ng Bible. Diba kanina sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him. So ito si Zaccheo, ang pumunta talaga si Jesus. Kinatagpo lang siya ni Jesus. Ibig sabihin, itong lugar na to, mga kaibigan, mga kabataan, this is the place where God will meet you. Amen. Will encounter you. At may ginagamit siyang tao para ma-encounter niyo pa. Ibig sabihin, ganun kabait ang Diyos. Amen. Pero mo, out of all, ilan ba ang ilang milyon ng mga Pilipino? 110 million halimbawa.
Ilan yung population ng Aklan? Palagay natin 1 million. Wala mo Ilan lang kayo nakakapakinig ng Word of God? 600,000. Aba, blessing yan. Tama ka? Right. Oh. Kaya ito, si Sakeo, ang maganda sa kanya, nalaman niyang si Jesus ay parating. Nalaman niya may Bible study. Nalaman niya may gathering, may Christian gathering. Pumunta siya. Diba? Ating ginagawa natin, mga tao, iniimbitahan natin, pinapakain. Lahat na nga, sinusuhulan na nga natin para dumano. Ito hindi, iba. Iba siya. Ang kanyang ginawa, siya mismo ang naghanap. Then alam niya na mayroong dumating eh. Narinig niya sa balita na si Jesus Christ dumating. Diba? So ang ginawa niya ito, and he ran before, matalino ni Sakeo. Bakit? Hindi siya makapasok. For the press, sabi ng Bible, sa daming taong pumapaligid kay Jesus Christ, di ba, nagpagaling siya, nagpakain siya, ilan pa pinakain ni Jesus? 5,000, wala pa yung ano doon, mga lalaki, mga babae, wala pa yung mga anak. Palagay natin 18,000 katao pinakain niya in just one day. Di ba? Meron siya pinagaling, may mga patay na binuhay, meron mga, yung tubig, ginawa niya alak. Wala na makakagawang tao nun eh. It is only the power of God, di ba? So, ibig sabihin, nakilala to si Jesus Christ, yung Sakeo, aba, kailangan ko makilala to. Kailangan ko ma-encounter to. Kailangan ko ma-meet to, di ba? Tama? So, ito. I-run before, inunahan na niya. Eh, dahil sa liit niya, gawin natin mas maliit pa sa akin, no? 5 plus na ko siya. 4'11" na di ba, no? Ano nangyari? Hindi siya siyempre yung mga Hudyo, ang pinakamababa yan, mga 5 feet eh. Ito siya, mas maliit pa. Ibig sabihin, substandard yung kanya, no? Yung kanyang height. Wala sa sana eh. Standard eh. 4 feet. Ang kanya lang, ang kanyang panlaban nandito, gano'n, pera sa posisyon, diba? Yung yaman niya. No? So ito, tingnan natin ha. Nauna siya doon at umakyat. Kasi kamorkli. You know? At alam mo ba na pagdating ni Jesus Christ doon, sa dami-daming tao na lumalapit ni Jesus Christ, tuminga na siya, nakita niya si Sakeo. At alam pa niya ang pangalan. Wow! Ang layo ng pinanggalingan ni Jesus, first time siya pumunta sa Jericho, ang dami-daming tao doon, nakilala niya si Sakeo kaagad. Sakeo, sabi niya. Sino yun? Hindi na to, hindi ordinaryong tao yan. Wala na. Supernatural yan. Superhuman being yan. Hindi siya genius. Siya Diyos. Kaya ang sabi ng Bible, bilangan niya yung buhok natin eh. Kahit yung nahuhulog ng buhok, diba? Yung ba, wala ng buhok. No? Alam ng Diyos yung bilang ng buhok natin. Yung stars sa langit, billion yan, di ba? Alam niya at may mga pangalan yan. At kilala niya yan. Di ba? So, ibig sabihin, napaka-special pala natin, mga kapatid, mga kabataan. Kasi kilala ka ni Jesus. Hindi mo kayo kilala, hindi mo kahit nga si Sir Neme, hindi kayo memorize palagi. Kahit si Pastor, di ba? Tama? Pero kilala kayo ni Jesus individually, personally. He knows you. And He knows your need this very hour. Di ba? Ngayon, umakyat siya, no? Dahil alam niya parating si Jesus Christ. Verse 5. And when Jesus came to the place and he looked, ayan, ito na, no? Make haste, sabi siya kay Sakeo, bumaba ka Sakeo, come down, for today I must abide at thy house. Sabi sa kayo, bumaba ka, bilisan mo. Alam niyo, ang tao kasi na may faith at saka obedient. Hindi na papatagalin yun eh. Pagka ang Holy Spirit na kumikilo sa iyo, hindi mo na papatagalin eh. Di ba mga tao, dami natin inimbitahan, hindi naman pumunta sa church. Yung tao interesado sa Panginoon, hindi mo na kailangan patagalin tayo. Pag nalaman mo na sa Diyos yan, huwag ka na magpatagal-tagal. Pupunta ka na. Amen? Matin ka na. Amen? Bakit? Wala mawawala sa'yo na dagdagan ka pa, di ba? Ito si Sakeo, mabilis ang kanyang response. Mabilis yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Pagbaba niya, sabi ng Panginoon, ngayong araw na ito, pupunta ako sa bahay niyo, mag-stay ako doon.
Ibig sabihin, alam ng Panginoon ang puso niya sa iyo. Na itong taong ito, tatanggapin niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Hindi naman siguro pupunta si Jesus Christ sa bahay pag ayaw mo. Tama ba? O, di ba yung mga pastor pag dumadalaw, nire-reject, sinasarado kami ng pinto, pinapahabol pa nga ito sa aso eh. Dito may pinuntan akong bahay sa Lebanon, Muslim, galit sa akin eh, mukhang bubunot ng Chris. Pastor, ano ni Pastor Errol? Bayaw? Eh, ito sa Solwini kong kapatid noon. Pag-akyat ko sa aakyat pala ako, nagwala na yung Muslim eh. Eh baka bubunot ng Chris yun. Hindi, 21, 22 years old, bala ako, patay na ako. Diba? Kung umakyat ako doon, hindi ko tinuloy. Ginamit ko rin isip ko eh. Baka tuluyan niya ako, di ba? Pero ganun kahirap yung mag-praise the word God minsan. Alam niyo, hindi kami tumitigil. Amen. Mag-share the gospel, di ba? So ngayon po, in-invite siya sa bahay. And he made haste and come down and receive him joyfully. So ang pagtanggap ko sa Panginoon dapat ay excited tayo. No? Dapat ang Word of God, masaya tayo pag may Bible study. Amen. Diba sa Facebook ka, saya-saya mo, may mga reels dyan, diba? Ubus, hindi ka nga matigil-tigil dyan eh. Tama ba ako? Mag-Netflix ka dyan, naabot ka ng mga inuumaga yun eh. Nag-mobile legend, di natutulog, nagkakasakit. Hello? Oh. Pagdating sa Bible, Bible, ayaw pa na. Saan inaantok pa, no? Pag hindi mo pa, minsan, hindi pa natin, pag wala pang merienda, yung iba, ayaw, wala naman kami makain dyan, wala kami makukuha dyan, di ba? Anyway, itong isa sa kay iba, genuine yung kanyang puso, no? At ito sabi sa verse 7, ito, may mga problema rin eh, may mga tao rin kumukontra eh. Hindi lahat ng tao pabor kay Jesus Christ. Verse 7, no? And when they saw it, ito yung mga Pariseo, ito yung mga kalaban ni Jesus Christ. They murmured saying that he was gone with the guest of a man with a, that he gone to be the guest with a man that is a sinner. By the way, ano pa ang purpose ni Jesus sa mundo? Verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost or sinner. Ang purpose pala ni Jesus Christ sa mundo, kaya siya nandito, kaya siya nagkataon-taon, hanapin ang mga kasalanan. Pero pag sinabi mo na, righteous na ako, kompleto na ako, I need no religion, hindi ka na kailangan ng Diyos. Kailangan ni Satanas. Sa impyerno ka. Kasi ayaw mo kay Jesus Christ eh. Diba? Okay. So verse 10. Hindi na saved na Zacchaeus, no? And Zacchaeus stood and said unto the Lord, ito na. Ang taong ligtas, mayroong, babago. There will be transformation or inner changes. Magsimula sa kanyang spiritual, sa kanyang spirit, soul, and body na pagkatapos. Ayan, no? Behold, Lord, ito ang pagbabago niya dito eh. Half of my goods, diba, napakayaman yan, palagay natin bilyonaryo siya. Half of my billion, I will give to the poor. Eh, tama sinabi ni Sir Nathan eh, na ang taong naligtas, nagiging cheerful giver. Dapat ganun dapat natin, ba? Nagiging mapagbigay ba? Nung dati kang pakabig, ngayon mapagbigay ka na. Bakit? Kasi binago ka na ng Diyos. Amen? Tama ba? Amen. Ayan o. Kung, ito po, di ba ibibigay daw niya yung kanyang kalahating bilyon sa mga mahirap. Ibig sabihin, kung lahat pala ng mga mayayaman sa Pilipinas ibigay at nasave at nagbigay ng tigkakalahati ng kayamanan, ang dami pa nang matulungan, di ba? Ayuda. Di ba? Ang dami ayuda, ang dami matutulungan mga Pilipino. Kasi lahat ng mayayaman eh. Pero ito isa lang sa ngayon. Ayan. Half my goods I give to the poor. And, ito matindi, mayroong karagdagan pa. And if I have taken anything, sa verse 8, from any man, ibig sabihin, may niloko kong tao, mayroon akong
pinagnakawang tao, no? Babayaran ko siya ng 4 na doble. Kung mayroon akong taong nautangan o nadaya ko ng 1 million, babayaran ko siya ng 4 million. Wow! Meron bang taong gano'n? Kakaiba, no? Kakaiba. Bakit? Binago ng Diyos eh. Amen. Talagang revolutionary transformation to, di ba? Matindi. Kaya ako'y naniniwala, no? Na pag ang tao ito na naligtas, isa sa mga pagbabago ay yung mapagbigay. Matulungin siya. Pagka naligtas ka at ganun pa na ugali mo, yung makasarili ka pa rin, ay hindi problema. Hindi ka suko sa Panginoon, di ba? Okay. Verse 9. And Jesus said unto him, ito na, dineclare ni Jesus na, si Jesus mismo nagsabi, this day is salvation. Come to this house. Wow! Amen? For as much as he also is a son of Abraham. Ibig sabihin nun, pagka ikaw tumanggap sa Panginoon, spiritually, may lahi ka ni Abraham. Ano yung lahi ni Abraham? Yung mga Hudyo ng Israel. Di ba, Hudyo ngayon ang pinakasikat ngayon sa buong mundo. Nabalitaan niyo ba yun, mga young people? Dapat pinapanood niyo minsan yan. Yung Israel, kung gaano sila ka-powerful, gaano kayaman, gaano ka-advance sa technology. Sila lang naka-invento ng tubig na galing sa atmosphere. Nakukuha nila yung tubig doon, nahihiipon nila, disyerto, sa atmosphere sila kumukuha. Sa hangin. May ipon na yung tubig, at may tubig sila, na inumin. Sila lang yung nakagawa ng forest sa disyerto, at mga taniman, mga prutas at mga ubas, ng lalakihan yun. Bakit? Sinabi na kasi that Israel is a land flowing with milk and honey. Diba? Kaya sample yan. Kaya tayo mga tumanggal sa Panginoon, we are spiritual Israel, ang ating naman kayamanan sa langit. Unlimited yun, ang ginto doon, unlimited. Ang prutas doon, unlimited. Ang mineral water doon, unlimited. Crystal clear pa, di ba? At marami pa. Amen? The Son of Man is come to seek and save that which was lost. Kaya, kayo ang target ng Panginoon. Tayo ang pinuntahan ng Jesus. Because we are special, we are precious, we are valuable. Our worth is more than the wealth of this world. Diba sabi ng Bible? Kahit makuha mo daw lahat ng kayamanan, maangkin mo lahat ng kayamanan sa mundo ito, pagka ang kaluluwa mo napahamak, baliwala lahat. So ang mahalaga mga young people, akong bata pa kayo, unahin mo si Jesus Christ. Amen. Papasukin niyo sa puso niyo at gawin mo po siyang Panginoon. And you will never regret. Amen? Amen. So tayo po ay mag-pray, mag-closing prayer, no? At natawagin mo may si Pastor Chaga, no? So Pastor, ka na po mag-closing prayer, no? Okay, so salamat Pastor Gomez sa maganda pong mensahe na inyo pong dinala ngayon. Meron tayong bisita. Sino yung pangalan mo to? Angelo. Ken Angelo. Okay, Ken. Sabi nga kanina, bago pa natin natagpuan ng Panginoon, una niyan ay hinanap niya tayo. Ibig sabihin, yung lugar na ito ay inihanda to ng Panginoon para dito mas makilala mo siya at kailangan matanggap mo siya sa puso mo bilang siya ang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Ken, okay, yun po yung katotohanan. Okay, mahal ka ng Panginoon. At yung pagmamahal na yan ay ipinakita niya yan doon sa cross ng Kalbaryo. Amen. Siya po ay namatay, inilibing at muling nabuhay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan at hindi tayo pupunta ng impyerno. So sa oras na ito, Ken, mangyari na ikaw ay maligtas, okay, at hindi ka pupunta sa impyerno kung ikaw ay umamin na isang makasalanan sa harapan ng Diyos
At bilang makasalanan, pagsisihan mo yan, and then tatanggapin mo si Kristo Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas sa iyong puso, matatanggap mo ang regalo ng Panginoon. Ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Amen. Okay, so ang tanong, hindi kita pipilitin, okay? Pero nais mo bang maligtas? Amen. So, kung nais mong maligtas, simple lang. Sa oras na ito, gabayan kita. Yes. Okay, gagabayan kita na si Jesus Christ ay tanggapin mo ngayon bilang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Okay? At baka mayroon sa atin, hindi mo pa talaga tiyak na ikaw ay ligtas. So, huwag kang mag-alala. Habang buhay tayo, ang Panginoon ay magliligtas sa atin. Sumunod ka sa panalangin ito. Okay? Sunod ka din, ha? Let us pray. Pikit po natin yung ating mga mata. Okay, let us pray. Ikaw, Ken, sumunod. Manalangin tayo. Panginoon, sa gabing ito, kaawaan niyo po ako. Dahil ako po ay isang makasalanan. At hindi ko po kaya na iligtas yung aking sarili patungo ng impyerno. Yes. Salamat na ikaw, Kristo Jesus, ay namatay sa cross, inilibing, at muling nabuhay para ako ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko po yung aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. At sa pamamagitan ng aking pananampalataya, ako ngayon ay 100% pupunta ako sa langit. Dahil yan ang pangako nyo sa akin. Ito lahat ay dinadalangin ko. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. And amen. Okay? So salamat. Palakpakan natin si King Angelo. Okay. So, very good. Then, sa oras na ito, tandaan mo po ito, ha? Anong pizza tayo ngayon? November 5. November 5, 2024. Kanina, may mga nag-testimony dito. Sabi nila, October 1, tumanggap sila sa Panginoon. So, ikaw naman, November 5, 2025 naman, at 2024, tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Bakit, Pastor, tandaan ko yung pizza na yan? Kasi yung pizzang ito po yung time, okay, ito yung pizza na ikaw ngayon ay naging anak ng Diyos. Yes. Okay, dahil sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved, but as many as receive Him to them, give Him power to become the sons of God. Amen. Okay? At ito din yung araw na ang iyong pangalan ay naisulat sa libro ng buhay. Na kung tayo po ay mamatay, haharap tayo sa Panginoon. Pero sa pagharap natin doon, buksan yung Book of Life. Yes. Pero sigurado, sabihin ka ng Panginoon, okay, Angelo Ken, welcome, thou good and faithful servant. Enter now into the joy of the Lord. Bakit? November 5, 2024, si Jesus ay tinanggap mo dito sa Bible Club. Okay? O, nakinig ka ng preaching patungkol kay Isakios. Pastor Gumi ang nag-preach, di ba? So, tandaan mo yan, ha? So, yung sasabihin ko sa iyo ngayon, Ken, bago ka umuwi, tandaan mo lang, ang araw na ito yung araw na ako ay naligtas. Amen. November 5. Ako, September 24, 1997. At maiintindihan mo yan kung ikaw ay patuloy na magpunta dito, ha? Punta ka dito, makinig ka ng Word of God para ikaw ay lalago at maiintindihan mo yung mga bagay-bagay na nangyari sa iyong buhay. Okay? So, masaya ba tayo na si Ken ay naligtas? Amen? Amen. Okay, very good. At